Hello mga kasing like-minded, kamusta kayong lahat? Ito ako'y nagbabalik muli para sa ating kasunod na episode para dito sa ating sharing tungkol nga sa book na to. This is my autobiography and actually, ang magiging topic na natin, last time kasi naging topic natin tungkol sa ordinary beings, di ba? At ngayon naman, ay tungkol na sa a rebellious teen. Yan. Pero bago natin umpisahan, meron muna akong ibabahagi sa inyo something na napakaganda na maaaring hindi nyo pa narinig sa iba. Kung narinig nyo man, ewan ko kung nagagamit nyo talaga. Kasi kung nanonood kayo ngayon dito, ibig sabihin ngayon nyo palang marinig to. Ganun pa man, I still don't know what I don't know. Maaaring narinig mo na nga in a different way lang. Pwede mong sabihin na ay, yan din ang sinabi ni Gento. Ay, pareho lang. Who knows? Maybe, maybe not. Pero obserbahan nyo at tignan nyo o pakinggan nyo ng maigi itong sasabihin ko. Ito po siya. Sa buhay natin, nasabihan na tayo. Kahit sa mga previous vlog ko, sabi nga di ba, you become what you think about most of the time. Sinabi rin na whatever the mind of man can conceive and bring itself to believe, it can achieve. Narinig niyo ba yun? Yung mga quotes na yun? Yung you become what you think about most of the time is yan yung sinabi ni Earl Nightingale. Yung ano naman, whatever the mind of man can conceive and bring itself to believe, it can achieve. Kina Pauline Hill naman yan. Which is a different terminology, pero same lang naman yung gusto nilang ibig sabihin. Ngunit ganito siya. May mga explanation din kasi na ikaw lang naman ang nakakalam ng iniisip mo at nararamdaman mo. Which is sinabi ko rin naman yun dati sa mga vlog ko. Ito sa mga bago kong nalaman, sabi ko it makes sense eh. Hindi pala as in ganun lang siya. Hindi lang na porket ikaw lang nakakaalam nung naiisip mo is yun na talaga. I mean, ikaw lang talaga nakakaalam. Pero ito yun. May bago kong aha moment. Sabi ko, what? Yung pala yan, which is, yeah, totoo. Kasi, di ba nga lagi sinasabi, kung ano laging ginagawa mo, iniisip mo, mga taong nakakasama mo, mga ganun din. So, medyo questionable sa akin nun, paano nangyayari? Nga sabi, same like-minded, di ba? Same, ito kaya nanonood ka kasi same like-minded tayo. Pero hindi lang naman pala sa part na kung saan, kung ano lang yung nasasabi ko. Kasi may mga sinasabi na, nasa ka lang malalaman nung taong kausap mo kung sino ka talaga base sa galaw mo, sa aksyon na ginawa mo, at sa boses o salita na binibitawan mo, binoise out mo. Di ba ganon? Pero hindi lang pala. Ang nangyayari pala, itong sinasabing mind, ang mind ay sinasabi ding universal mind. Kung ano ang nakatago dyan na mga iniisip mo na hindi mo sinasabi at mga nararamdaman mo, pansinin mo sa mga friends at mga tao na sa paligid mo. May mga similarity kayo. Laging ganun yung nangyayari. Kasi nagtataka ako, halimbawa ako, naranasan kong maging manager sa isang kumpanya. Ngayon, ang una kong mga nakakilala dito, hindi ko naman sinabi na manager ako eh. Puro ganun yung mga nakakasalamuha ko. May mindset of ano yung mga gagawin o alam nila yung ibig sabihin ng responsibility ng isang manager. Ganon yung mga nakikilala ko. Since may mga nakilala din ako mga bilyonaryo na, mga mayayaman, pero hindi ko man sila nakasama pero nakuha ko yung mga binibigay nilang impormasyon at which is profound talaga at napakinggan ko na sa mga training audios na yun din talagang ginagawa nila. Kaya yan din yung mga nakikita ko at mga nakikilala kong iba dito na kahit tahimik sila, may ganun silang mindset. So sabi ko, okay. Kaya pala, sabi, yung mga taong nakakasama mo, pansinin mo, maraming mga taong naghihirap sa buhay. Kasi kahit taguman ang isipan, di man sinasabi ng buo, may pare-pareho silang nararanasan dahil nga universal mind. Iisa lang palang iniisip. Lahat pala naapektuhan. Kaya pala may sinabi ding 100 monkey syndrome. Pag sinabing 100 monkey syndrome, may kwento kasi yan. Meron daw isang scientist na nasa kabilang island
Tapos yung mga unggoy nandito sa kabilang island na kung saan yung mga unggoy hindi na marunong gumawa ng bangkayan para tumawid. Hindi talaga sila marunong. Ngayon, itong scientist, ang ginawa niya, kumuha siya ng isang apple, tapos hinugasan niya dun sa may ilog. Ngayon itong unggoy, yung unang unggoy na nakakita doon, baliwala lang. Nung sumunod na araw, ganun ulit ang ginawa hanggang sa ginaya na siya ng unggoy. Alam nyo, after nung ginaya nun, ng unggoy na yon, yung paghugas, nako, bukas makalawa, 100 mahigit na sila. Ginagaya, hinuhugasan na rin yung apple at kinakain nila. Ito yung nangyayari sa sinasabing TikTok o trending. Nagtitrending ang lahat. Kasi, napanood ng isa lang namang iniisip nun eh. Ginaya ng isa, ng ginaya, 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 ng ginaya. Hanggang sa mag-trending na. Nag-umpisa sa iisang tao na nakapag-isip ng unique. Kahit iisa lang siya, since meron tayong universal mind, connected yan sa lahat. At yun nga, yun lang gusto kong ibahagi sa inyo bago tayo mag-start, na lahat tayo iisa lang iniisip. Kung ang iniisip ko, kaya kayo nandito, kasi connected tayo. Pag tayo nag-usap, for sure, maraming nagko-connect sa atin, hindi lang sa mga inisip, ganoon na rin sa aking nararamdaman. Hello everyone, once again, this is Ruji Claserna at maraming salamat po at nandito kayo muli para pakinggan itong sharing natin ulit for today ay tungkol sa rebellious teen. Ano kaya ibig sabihin ni Jesus Christ doon na ano ba, naging rebellious din pala siya nung teen pa siya? Yun ba ibig sabihin nun? Para malaman, basahin natin. So ganoon ulit, babasahin ko and then itatranslate ko po siya in Tagalog sa abot ng aking makakaya para naman kung kahit sino man ang manood dito ay maintindihan din po nila. Ito po. Okay, sabi niya, I continued on an inquisitive path into my teens. By the time I was 16 or 17, I was tired of convention. I was tired of the rules, and I began to break away from what were considered the structures of respected society at that time. So, ibig sabihin, ng mga time daw na siya ay naging 16 or 17 na, napagod na siya sa kakasunod ng mga sinasabing rules o yung mga, kahit ngayon, parang di ba may mga kinukonsider tayong structures or respected society na mga kailangan nating sundin. Well, to tell you the truth, back then, may pagkaganyan akong ugali na hindi ako mahilig talaga sumunod sa mga rules and regulations. Mahilig ako mag-break ng rules palagi. Na parang laging dapat pareho. Hindi ba pwedeng maiba? So may pagkaganon talaga akong ugali dati pa. Na gusto ko yung something na maiba. Ayokong tumulad. I wanna make difference. May pagkaganon ako lagi dati. So, which is naging advantage naman sa akin. Kasi nga, hindi ako talaga sumusunod o hindi ako napapasunod lagi sa mga common. Halimbawa kung yung umuuso, hindi talaga ako masyado nasunod sa uso. Gusto ko ako magpapauso. Ganon. Kesa sa ako yung susunod sa uso. Hindi talaga ako yung ganong klaseng tao. But, case to case basis, kung talagang gustong-gusto ko siya, gagawin ko naman siya. Pero yung totally na mahahalin ng todo doon, sa pauso na sinasabi, no. I still want to be on my own self. My unique self. But anyway, I began to venture off into my own world of exploring the nature. So, nagsimula siya at age mga 16, 17, nag-venture siya o pumunta siya nagkaroon na siya ng sariling mundo. Yun nga si Jesus Christ. O of exploration, nag-explore siya sa nature. I pursued recreational activities that were normal for a teenager. So, ginawa niya yung mga, pag sinabing recreational, yung parang, kung sa atin kasi ang recreation, at this time, yung sinasabing, sports, volleyball, o mag-yoga, o kung ano man, something na creation or basketball, ganun. Kasi dito yung mga nakikita kong something na parang gym, nakalagay recreation. Yun siya. So, ngayon, even in your time, you would see it as such. So, halos nga rin dito, di ba? Pareho lang din. Sabi niya, arguing with my parents. So, nakikipag-argue din siya. Taking off for periods without telling anybody where I was going.
Niling siyang umalis ng bahay o kung saan pumunta nang hindi nagpapaalam sa magulang. Sino sa inyo naging ganyan? Ako, maamin ako. Pag gano'n ako nung bata ako. Pag lalabas ako, hihintayin ko matulog muna si lolo't lola para makalabas at makapaglaro. After yun, hahanapin niya ako sa papaluin. I was annoyed with the strictures and the rules. Siya naman na-annoyed. Ako, hindi naman. Basta gusto ko lang talaga lumabas. Gusto ko maglaro eh. And I began to hang out with less than reputable people. So, mas lumabas siya, nakasama yung mga taong hindi mataas ang reputasyon sa buhay. I began to drink a little. Uy, ibig sabihin, umiinom din pala siya ng alak, pero konti lang. To carouse a little. I began to explore my maleness with women. So, nag-explore din siya na para malaman niya ang kanyang pagiging pagkalalaki sa mga kababaihan. And I began to fight a little and get involved with the edges of society. So, nag-umpisa din siya makipag-away o ma-involve sa mga society. Ayan. Edges, mga gilid-gilid ako kung gano'ng ibig sabihin. This is not what your churches wish to hear. Which is tama. Ito ang ayaw na marinig ng simbahan. Na si Hesus Kristo ay isang rebelde, uminom ng alak, at hinanap niya rin yung pagiging lalaki niya sa kababaihan. And siya ay nakikipagtalo o away sa society. So, hindi niyo maririnig ito sa Biblia. Never ever niyo pa mababasa to. Kung meron man, please sabihin niyo kung sa akin kung meron. Kasi never eh. Ito yung pinakabook siya na nagsulat dito eh. Siya mismo eh. Yan. This is not, yun nga ulit, this is not what your churches wish to hear. They do not wish to hear that I was a teenager who was a troublemaker. Isipin niyo yan? Dati pala nung nag-uumpisa pa lang si Jesus Christ, hindi pa siya Christ. Si Jesus pa lang siya, pero isa siyang troublemaker. But, this is the case of many of the troublemaking teenagers in your society. Ito daw yung commonality na halos katulad ng mga nangyayari sa mga troublemakers na mga tao natin ngayon sa ating society. They are telling you that they are not interested in conforming to your rules. So itong mga kabataan na to na hindi mahilig sumunod sa mga rules and regulations, ito yung mga taong ayaw sumunod nga, di ba? Sa mga nilagay o mga batas na ibinabahagi. For they look at you with your addictions, your sadness, and depression, your financial problems, and your family problems, and they tell you they are not interested in living the same way, so you call them bad. So yon, nasasabi ang mga bata na mga rebellious, yung sabihin natin yung mga gangster, mga ayaw sumunod talaga sa mga rules and regulations kasi hindi nila nagugustuhan. Tinitignan sila as problema, mga adik, mga nalulungkot, mga nade-depress, yung mga taong may issue sa pera at nagkakaroon ng family problems. And then, kung hindi sila interesado na gawin yung mga ganito, sinasabihin natin sila na salot o problema sa society. Narinig niyo na, napanood akong ganyan dati sa mga Jessica So, mga ganyan dati. But, well, kung titignan natin, napakapangit talaga. Hindi talaga kaaya-aya. But anyway, and they tell you they are not interested in living the same way, so you call them bad. So since ayaw nga nila na sundin kung ano yung ginagawa ng sinasabing normal na tao, sasabihin natin na sila ay weird o masama. Hindi kaya-aya. Diba? Which is, ilang beses ko narinig yan na sabi nila weird daw ako, ba't ganito ganyan, kasi nga hindi ko nasunod sa uso. Ako talagang taong hindi susunod sa uso, ba't ko susundan yan? Ba't ako ba't hindi talaga ako nagtitiktok o sumasayaw? No. Hindi talaga kasi ako ganun eh. And, mga sabihin na, dapat ito yung gawin mo kasi yun yung sumisikat ngayon. Dapat yun yung gawin mo kasi yun. No, hindi talaga. I'm not really into it. I am really into something about kung anong sinasabi ng puso ko, ng intuition ko. Noon pa lang, may something na akong ganyan. Ngayon ko lang siya mas nauunawaan. But anyway, nga, tuloy tayo. You call them delinquent. Yung mga delinquent, yung parang mga gangster na, yung parang grabe yung mga itsura, di ba? Sabi natin maraming tattoo dito, yung mga buhok, ganun. And then, but they are merely expressing their truth.
So, yung mga ganong klaseng tao pala, in-express lang naman nila yung truth nila, which is that they are not inclined to live the way you have. So, itong mga taong to ay in-express nila ang katotohanan na kumbaga hindi sila umaayon sa buhay na ginagawa natin. And they have free will. All beings have free will. All beings are given their own guidance system, which are directed by their desires and their senses of self, and they have the right to express their dissatisfaction with your living in that way. So, ibig sabihin dito, lahat naman tayo is may guidance system talaga. Kaya meron silang free will. Ibig sabihin, kung ano man ang gustong gawin nila, pwede nilang i-express. Parang dito po sa bansa kung nasaan ako ngayon, sa Canada. Maraming free will, napaka-diverse dito. Kung ano man na-express mo, you can express it. Whatever it may be. Meron pa rin discrimination, ngunit patago yung ginagawa itong mga to. Kahit pinagbabawal yan dito, talamak pa rin naman. But dito, halos bawal talaga yung sinasabing discrimination. Diyan kasi sa atin, sa bansa natin, maraming discrimination. Halimbawa, nag-English ka lang, sasabihin, uy, English, uy, ang galing naman, uy, hingi money. Ganun. Pag ano naman, ikaw ay sabihin natin, ako, kasi tulad ko, naranasan kong magstay sa Japan ng 1.5 taon. Sabi ko, nung pumunta ako dito, mas naintindihan ko na, ang grabe pala, lupit pala ng discrimination sa Japan. Kaya sabihin natin, grabe yung discrimination sa Japan. Kasi, alam mo, pag mataba ka doon, sabihin, taba mo naman. Yung ganon, yung sabihin, pag pangit ka, sabihin talaga, pangit ka. May silang sinasabi na, hakkiri yeo. Hakkiri yutte kudasai. Ibig sabihin, sabihin mo ng diretsyo. Mahilig sila maganon. So, wala silang pakialam kung masasaktan ko hindi. Basta sinasabi ko yung totoo. But the thing is, kung dito mo gagawin yun, ang tawag nun, discrimination. Ikaw ang madadali dito kapag magiging ganun ka. Kaya, sobrang daming rules dito na nagugulat ako na wala sa pinuntahan ko sa Japan o kahit yan sa Pilipinas. Ang layo po talaga as in. Dito, anong man ang itsura mo, wala magdi-discriminate sa'yo. Ano man ang buhok mo or what, walang magdi-discriminate sa'yo. Mabaho ka man o hindi, okay ka o hindi, walang magdi-discriminate sa'yo. Bawal. Ganun dito. But anyway, tuloy tayo dito. Of course, as you enter into this time in your history, there are many young people who wish to not follow in your footsteps. Which is true. Ngayon, yung mga nanonood dito, well, I really don't know if you really want to follow my footsteps, which is hindi naman lahat ay talagang mapafollow ko na yung footsteps ko, but kasi nagbibigay lang naman ako ng guide sa inyo nagbibigay lang naman ako ng mga information na talagang nangyari or umubra sa akin, which is lahat ng binibigay ko ng information as much as possible, hahanapin ko kung talagang totoo siya o hindi. Tulad dito, a lot of people ay maaaring hindi maniwala dito na paano nangyari yun? Paano ganito ganyan? Well, kung kayo ay doubtful pa dito sa sinasabi ko, pwede nyo panoorin yung mga previous vlog ko para mapakinggan nyo kung paano siya nangyari. Ano yung storya? Bakit ganito at ganon? Kasi lahat naman is may explanation May lagi namang ugat at punot dulo kung bakit totoo to. So, yung punot dulo ay laging hinahanap po. Hinahanap ko lagi ang ugat bago ko magbigay ng impormasyon. Anyway, yun nga. They do not wish to kill their planet. So, di naman nila hangad na patayin ang planetang ito with pollution and war. Yet, you call them delinquent. You say they behave badly. But the truth of the matter is that it is you who are badly behaved with your guzzling cars, your poisonous food production methods, and your political economic systems that are overwhelmingly in favor of the wealthy and the powerful. Nakukuha niyo na po ba ang ibig sabihin nun? Ulitin ko, no? So, tulad nga ng kanina, hindi naman nila hangad na patayin itong mundo natin o itong planetang to pagdating sa pollution and war. Di ba maraming mga war o digmaan na nangyayari hanggang ngayon? Di pa rin natatapos. Pero, you call them delinquent. Delinquent, parang sabi natin may pagka-gangster, mas something na hindi maayos na tao. Yan. You say they behave badly. Hindi sila maayos mag-act, mag-behave. Hindi sila etiquette.
pangit yung attitude. Yan. But the truth of the matter is, pero ang katotohanan talaga is kayo, hindi ko alam, hindi ko sasabing hindi ko alam, aware ako kung sinong binabanggit to na kayo are badly behaved. Are badly behaved pagdating sa gas, usok na pinapausok sa mga sasakyan, sa mga motor, yung poisonous food. Kala niyo ba yung mga food na kinakain natin na hindi poisonous? Mukha lang, but actually, that is really poisonous. Kung kayo kasi kakain ng mga pagkain, huwag niyong titignan sa harap. Tignan niyo yung ingredients. At sa mga ingredients na ito, kung meron kayong mga hindi mabasa o ma-pronounce dyan, huwag niyong ilagay sa iyong katawan. So, akala lang kasi natin okay yan. Huwag nyo rin titignan yung mga facts, yan, yung mga oil and so forth. Hindi. Magbabase ka sa ingredients talaga eh. Alam niyo yung betchin? Iba kasing terminology ng betchin dyan sa ingredients na nakalagay. Kung alam niyo kung ano yon, o kung malalaman nyo, huwag nyo ilagay sa katawan nyo. There's a lot of things, lalo na kapag nakalagay sa lata. Nako, grabe yan. Mas matindi ang ingredients nung soft drinks na nasa lata. Ayan. Tapos, syempre, yung mga prutas na delata na, yung sinasabing high fructose corn syrup, ayan, mga ganyan. Mapapasa niyo yan sa soft drinks, yung mga ganyan. Yan yung mga bagay na sinasabing poisonous. Na which is, hindi nila sinasabing as poisonous na okay lang kasi ang nilagay lang naman dun is parang katiting lang naman na ganito. Sobrang liit. Ilan naman nilagay dun eh. But ang tanong is, kung papainumin ka kaya ng isang kutsara ng ganun, ano mangyayari sa'yo? You will die. Yan. Unmute lang naman eh, ganyan nga do. Kaya nga explanation yan ni Kevin Trudeau nung nakausap niya yung mga gumagawa ng ingredients. Sabi nila, konti lang naman nilagay kung ano namin ingredients yan, parang ganyan lang naman. Ah, ganun ba? Okay, sige. Sabi niya, try mo nga ito, isang kutsara. Sabi niya, gumana sila. Ah, syempre, mamamatay ka pag tinik mo yan. Kaya nga, unti-unti. The more na tinitake mo, unti-unti, hihina yung vibration mo, bababa ang energy mo, ang katawan mo, mga cells mo malilito. Ano tong ingredients na to? Yung mga sinasabing bovine growth hormones, yung nagpapalaki sa chicken, yung pag in-injection, lumalaki sila, dumulobo, yung mga ganon, para magmukhang malaki, yan, sa mga beef, sa mga baboy, kung ano-ano. Isipin mo na lang, ang kinakain ng baboy, hagmas, or kung ano man na pinapakain, maliban na lang sa baboy ng mga sinasabing class A o magagandang klase, yun yung mga baboy na talagang maayos yung pagkain, talagang maayos yung pagkain. Ang baboy kasi kahit ang pagkain mo, kakainin niya eh. Pero may baboy kasi yung mga conventional lang, yung pampubliko, pangkaramihan, try mo kainin yung hagmas. Mabubuhay ka ba doon? Of course not. Ano bang purpose ng hagmas? O yung mga sabihin natin kung anong klaseng chemical na pinapakain sa kanila, mga panis, mga ganun, di ba? So, kung papasok yun sa katawan ng baboy, at yung baboy, yung karne nun na ikakainin mo, what do you think will happen to your body? Matatransfer lang din sa'yo. So, yun siya. Kaya nga, iba yung sinasabing organic. Yung organic naman, iba't ibang klase naman yan, like halimbawa yung mga gulay. May mga gulay kasi na may pesticide tapos nilagyan ng mga pataba, mga kung anong chemical. So, minadali yung pagtubo. So, hindi siya natural. Kaya nga kung papansin nyo, pag yung totoong organic na mga gulay, ang mahal. Kesa sa gulay na conventional na nasa palengke. Yun. Pero ganun pa man, mas okay pa rin yung nasa palengke kaysa bibili ka nasa mga nakarton, yung na-pack na o na-preserve na. The more na na-preserve, the more na hindi okay. Ganon din sa mga gatas. Ang mga gatas, sabihin natin, isang taon bago mag-expire, grabe naman yun. So pag ininom mo pala, kung papansinin mo, masisira pala ang tiyan mo talaga dun eh. O kung hindi mo masisira, magiging parang tabla yung tiyan mo. Kasi pansinin mo, 1 year, so ibig sabihin 1 year siya may stock dito, pwede, okay lang. Are you sure? No, hindi yun yung natural. Ang natural is mabilis mapanis. Kaya nga iniisip ng mga tao noon na bis mapanis, kung masyadong bumibili, anong gagawin para magprolong to. Kasi ang purpose naman lagi ito eh. Pera. Paano kumita? Para dumami yung pera. Kumita ng kumita ng kumita nang hindi
nawawalan o hindi nasisiraan ng produkto. Laging nag-iisip ng improvement, anong gagawin hanggang sa mawala na ang kahit wala na sustansya, anong gagawin ko para bumulis ang pagtubo ng mga tanim ko. Ganon, kahit hindi season, sige gusto ko agad kumita ng kumita ng kumita ng kumita ng kumita ng kumita. So yun lagi ang gusto. So ano yung nangyayari? Sacrifice yung mga tao. Buhay, mayaman yung mga nagbibenta. So yung mga ano naman, yung mga nagtatanim, yung mga farmers, wala namang kalamalam sa mga gento. They just farmers. All they know is nagtatanim lang din sila o nagpipick up lang din naman sila, nagtatrabaho sila ng maayos. Pero yung utak dyan, yun lang yung may alam. Hindi nila siyempre sasabihin doon sa mga farmers, sasabihin natin kaawa-awa ng mga farmers natin, yung local farmers and so forth, na gento. Minsan, siyempre, mga local farmers natin, hindi ko alam kung ano talaga mga natapos nila. I really don't know what I don't know. Siyempre, pag sila mag-aasa, yun naman yung ano ko, mga naani ko, wala masyadong bumili. Anong gagawin ko dito? Siyempre, may mga taong may alam, ito, gamamit ka nito. Ito, gamit ka nito. O, siyempre, sila susunod lang din. Tapos nakita nila, ay, oo nga, no. Wow, iba na talaga ang scientific improvement ngayon. Makakatulong talaga. Scientific improvement nga. Pero pag pinasok mo sa katawan mo, do you think your body will be scientifically improved as well? Anyway, napahaba na ako dun. Next tayo nga, yung food ay poisonous production methods. Lalo na sa mga factory po. Pag factory made, wala na talaga. Anyway, and your political and economic systems that are overwhelmingly in favor in the wealthy and powerful. So lalo na yung mga nasa politika at ekonomiya, ayan, politics at economy na lagi nagko-control, nag-iisip, ganito, ganun kasi gusto nila puro ganito. Yan. So na-overwhelmingly sila in favor pagdating sa pera at power. Yan. So anyway, maring sabihin niya na paano na lang yan kung lahat naman ng pagkain ko ay puro pancit canton, puro noodles, puro delata, puro century tuna, puro corned beef, puro maling. Yan, mga binabanggit ako, no? Yung mga binabanggit ko, yan kasi ako dati. Noong high school, puro yun lang kinakain ko. Hindi ako masyado naggugulay. Huli na, ako naggulay. Kaya noon, sinasabi ko sa inyo, in a personal experience, masakitin ako noon. Konting lang, nagkakasakit na, grabe yung sinus ko. Ang dami ako na nagsasabi sa inyo. Kaya umabot ako sa ganito. Ilang taon na ako, nasabi ko na sa inyo. Ito pa rin ako. Minsan sinasabi nila, akala ko nasa 25 ka lang, 26 ka lang. No. I'm already 35. Pero anong difference? Nung back then, nung ako ay nasa 18 pa lang, ang itsura ko hindi ganito. Mas more mature. Mas parang napa-advance. Mas matanda ako tignan. Pero nung binago ko na, lalo na yung alak, nung sabi ko nga sa inyo kung napanood yung mga previous vlog ko, yung alak ko dati, everyday, every night. Kaya ko tumungga dati nung Tanduay, Lapad, walang cheeser. Yon. Uminom din kami dati nung tequila, ang cheeser mo, Red Horse. Ganun. Uminom din ako ng Emperador. Wala nang cheeser, ice lang. That's it. Palakasan, patindihan, sunog baga. Nung naggaganon ako dati, nagmumukha talaga akong matanda. Parang may nasusunog sa'yo, yung parang mukha kang maitim. Ganon. Hanggang sa ang daming mga sitwasyon na binigay sa akin, like parang naninigas na yung tiyan ko, nagugulat na ako ano nangyari. Hanggang sa, yan na, unti-unti na akong, buti nga pasalamat ako, nagbago. Hanggang sa hindi na ako talaga umiinom. Parang sobrang once in 3 months na lang. Na halos minsan sa loob ng 6 months hindi na inom. Puro ako tubig ngayon. Puro ako saging. Puro mga peanuts, mga mani. More on, yan na talaga. Meditation, nag-yoga, nagbago. Kasi nga, bago ko marating to, buti na lang, naranasan ko muna ang kabaliktaran ito. Dahil hindi ko naman maunawaan yung sinasabing totoong healthy o sinasabing totoong forever young, di ba? Forever young. Kung hindi ko naranasan yung dati na para akong mature na tignan. Yeah. So anyway, yun nga, they do not wish to join your lifestyle of slavery to a mortgage or a job that you hate. So ito yung mga
kabataan yung sinasabing delinquent nga na hindi naman nila hangad na sumali pa sa sinasabing lifestyle o slavery. Pag sinabing yung pag maging slave ka sa mga mortgage, ang mortgage yung mga binabayaran sa bahay. Well, maraming hindi nagiging aware, but pag ikaw kasi ay kumuha ng bahay for 30 years, yung sinasabing pag-ibig loan, you think it's okay and it's very, proud na meron kang sariling bahay pero babayaran mo naman for 30 years, then you are slave for 30 years. It's true. Kasi sa 30 years na yon, ako, sabi natin, wala pa akong bahay. Pero wala akong binabayaran na ganyang klase. But I have my freedom. I have my own freedom. Na I know, eto, tulad nito, this coming December, tapos na yung pag-aaral ko. Next year, mag-apply na ako ng PGWP, meaning Postgraduate Working Permit, PGWP, and then full-time na ako magtatrabaho. And then, ang next ko muna babayaran, siyempre yung mga utang ko. After ng utang na yun, yun na, mag-iipon ako para sa sarili ko, kung ano man. Ang bilis lang kapag aware ka pa sa law of attraction. At ito sa tinuturo ko sa inyo sa spiritual na to. Kaya yung mga nakasunod dito, salamat kasi talagang sinubaybayan nyo to. Guys, tuloy lang tayo Sa mga patuloy na nanonood dito, tuloy lang tayo. Kung napanood nyo naman, di ba, yung mga previous vlog ko, kung saan ako nag-umpisa, aware naman kayo, di ba? Tinunasan na ako, sa Canada na. Kung ibig sabihin, kung nagagawa ko to, kaya nyo rin yan. Kung may mga pattern lang talaga na kailangan mo lang sundin, na kailangan mo lang ayusin dito sa isipan mo At sa way kung paano ko magsalita. Binanggit ko naman lahat, sa mga naturo ko naman yun. For sure, may nagbabago na sa inyo, di ba? Ayan. So, sa mga bagong nanonood pa lang, yung makikita nyo lagi nagko-comment dyan, yan yung matagal na nandiyan pa rin hanggang ngayon. Na I'm really hoping. At hindi lang hope, naniniwala ko next time, magkikita tayo. Magkikita talaga tayo. Kikitain ko talaga kayo. Ayan. Anyway, ayun nga. They are far more concerned with expressing themselves and living in freedom and joy. So itong mga delinquents nga na sinasabi na mukhang pangit sa ating itsura, gusto nilang more concerned, more expressing sila. Gusto nilang mas ma-express kung sino talaga sila at magbuhay, magkaroon ng freedom at ligaya. And I support them wholeheartedly in that. Sinusuportahan pala ni Jesus Christ yung mga ganang klase. Kasi mukhang pangit kasi talaga tignan, sabihin natin yung mga taong karabe, na mukhang addict. Ayun, discrimination na yun, I'm sorry for that. Pero yun yung terminology na aware ako. Yung ang pangit talaga tignan, hindi kaya-aya yung mukha and so forth, ganyan. Pero itong mga taong to, kahit ganyan sila, yun naman talaga hangad nila. Freedom. Something na hindi nila matik ang sinasabing walang katapusan na laws, na rules and regulations na patuloy na iniimplementa dito sa mundong natin. Sa mundo natin ito, kung hindi mo siya musunod, kawawa ka. Maipag-iiwanan ka. Yan yung sinasabi. So, paano na lang yung mga taong hindi ganun kabilis yung transaction ng isipan, yung pag-download ng information, mabagal siya. Kawawa, di ba? Yan. Kaya walang consideration. Laging sinasabi, this is the battle of survival. Kung sino lang yung malakas, siya aangat. Kaya kasi ang hina mo Yung ganun, dapat magpakalakas ka rin. Yung something na ganyan, yun yung something talaga na nahihiwagaan ako dati. Yung the battle of survival. Yung kung sino lang yung mag-survive, kung sino lang yung malakas, siya lang yung malupit, siya lang dapat yung magmumukhang star player. Yung ganun, siya yung mas aangat. Yung parang wala ng equality. Kaya akala ko ba, tayong lahat ay equal in the eyes of God? Di ba? So yun Kaya nga, lagi akong nagsiseparate sa mga sinasabing commonality. Yan. Anyway, when you look on young people who you consider to be misbehaving, understand that I misbehave too. So, pag meron kayong mga nakikitang tao na hindi maayos yung pag-uugali, nag-misbehave, hindi behave, sabi ni Jesus Christ, naiintindihan niya dahil laging ganun din siya. For I did not wish to be restricted and imprisoned by the culture that I was living in. Kasi masangad ni Jesus Christ na hindi siya ma-restrictuhan, magkaroon ng restriction or makulong sa sinasabing kultura nila na kung saan siya nakatira.
Well, which is may very very similar talaga kami. Kaya kong i-connect yung sarili ko nung bata pa ako dito sa pinapaliwanag niya. Kaya siguro ko connected sa kanya. Umaring kayo rin, kaya connected kayo sa akin. Anyway, I could see that people who were unhappy, I could see that they were oppressed. Nakikita niya nga na yung mga tao ay hindi masaya. Ang mga tao ay nakikita niya rin na parang yung masyadong napipressure na, nakokontrol. And living in jails of cultural creation, na nakatira sa parang kulungan ng kultura. Kayo ba? Nakakulong na ba kayo sa kultura ng mga Pilipino? Yun yung tanong eh. Ano ba ang kultura natin? Sabihin natin, laging magmano po, laging mag-opo. Hindi ka lang makaupo, sasabihin bastos ka na. Sabihin natin na kung hindi ka lang makamano, sasabihin hindi ka na magalang. Back then, nung nasa probinsya ako, takang-taka ako yan. Sabi ko, pwede naman hindi ako mag-upo. Bisaya naman eh. Ang Bisaya walang upo sa kaupo eh. Nami-misinterpret ako na ako daw ay hindi magalang na bata. Porket hindi ako nag-uupo at upo. Well, I don't know. Kaya nga, yan yung sinasabing kultura. Sabihin natin may kultura pa na huwag kang magwalis sa labas ng walis tingting kapag alas 6 na ng gabi. Kasi masama. Wala, ginagawa ko yan. Talagang tinitignan ko. Bawal daw magwalis ng tambo. Magwawalis ka sa bahay tapos ilalabas mo sa bahay yung dumi. Kasi nilalabas mo daw yung swerte. Wala, ginagawa ko yan. Ang dumi sa loob ng bahay. Ba't di ko ilalabas? Yung ganun, it's really about this. It's really about paano mo bibigyan ng meaning yun. Kung paano mo siya tatanggapin. Kung maganda ang tingin mo doon, maganda ang ibig sabihin na binibigay mo sa bawat kabaliktaran o negativity na sinasabi sa iyo. Na akala mo negative, actually hindi naman talaga. Magne-negative lang naman yan base sa kung paano mo siya ita-translate. Saka lang sa magiging negative. Pero kung positive, magandang tingin mo doon, magiging okay talaga siya eh. Yun. So, binabaliktad ko lahat. Lahat binabaliktad ko. Ginawa ko, ewan ko, ganun ako eh. Lagi kong lalabagin yung feeling ko ay negative. Babaliktarin ko lalo kung gagawin yan. Papakita ko pa sa inyo na magiging maayos yan. Na wala naman nangyari sa akin. Alam mo yung sasabihin pa na wala namang masama kung maniniwala ka, di ba? Sa mga kasabihan na ito. O bakit? May masama din bang mangyayari kung maniniwala ako na alam kong magiging maayos ako? Narinig nyo na yan, no? O narinig nyo na ba? I don't know. Kung kasing darat ko kayo, for sure narinig nyo na yan. Anyway, I could see that they were oppressed and living in jails of cultural creation. And I would not step in there. I would not follow the rules. And I would not behave in the way that religion, culture, and time dictated. So sabi ni Jesus Christ, kung ano man dati yung parang pinapapush sa kanila, ino-oppress sa kanila, pagdating sa kultura, pagdating sa mga rules and regulations, sa pagdating sa relihiyon, culture, o yung oras na dedicated, hindi daw isa susunod sa mga kanan. Yan yung sinasabing rebellious. Yung rebel, which is, nangyari din sa akin yan. May ganoon akong part na umuwi ako ng mga launa, alas 2 na madaling araw, o alas 4, may pasok ko sa school ng alas 8, pero papasok ako ng alas 10, pagkatapos ng recess, ng 10 o'clock, saka ako papasok. Yan, may mga ganoon akong ginagawa. Ewan ko, siguro talagang nasa feeling, may nag-guide sa'yo eh. Na huwag kang masyadong magpa-program sa mga itinuturo sa school. Yun, may ganun eh. Hindi ko buong mapaliwanag sa inyo. Pero meron akong ito, yung nararamdaman ko, may sinasabi siya right now sa akin, nasabihin ko sa inyo. Yan, na kung ano ba talaga ang pagiging totoong ikaw. Kasi may mga information sa source, o sabihin natin, sa poder ni Diyos o Diyos Ama, na hindi matatranslate into language. Kaya may mga binabanggit ako minsan na hindi ko mapaliwanag. Kasi it's the feeling. Yun siya eh. May feeling na mapapaliwanag mo na true feeling mo lang din siya. Maiintindihan. Yan. Yung sinasabi, di ba may mga bagay na minsan, hindi ko na kung naranasan yan. Yung sa tingin pa lang, gaganon ka lang eh. Gets na? Gets mo na? Oo, gets ko na. Yung mga ganyan. So, yun yung pinaka-powerful, effective communication is through feeling lang. Yan. Anyway, yun nga. So, I was a delinquent. So, delinquent din si Jesus Christ noon. I was a rebel. Rebelde rin pala siya dati.
I cause waves. Nag-cause siya ng mga waves and I ruffled feathers. Yan. Kaya na po mag-search ng ibig sabihin ng ruffled feathers. I express an energy that was powerful. I express an energy that was outspoken. I express an energy that was curious about experience. So, ina-express niya yung energy na powerful, yung energy na hindi nasasabi, yung energy na ina-express pagdating sa curiosity, pagdating sa experience. And ina-enjoy naman niya yung sarili niya immensely despite the upsets of my mother. So, na-enjoy niya pa rin yung sarili niya kahit yung nanay niya ay na-upset sa kanya. Dahil kaya naiinis o naasar, who was very concerned and worried, diba? And about me, and thought that I would go off proverbial rails. But she did not understand that I was collecting information and asserting my independence. So yan, sobrang worried nga ng mother niya na hindi lang naiintindihan na ito pala yung proseso. So yun po yung sinasabi, lahat ng mga pinaliwanag ko sa inyo, it was a process to me and to myself as well. Kahit kayo na nandito ngayon, for sure, kung ano man ang naging nakaraan nyo, that was the process para makarating kayo kung nasaan man kayo ngayon at kaya kayo nandito nakikinig sa mga pinapaliwanag ko. And then, and it was a most important aspect of time in my life. Yun. So, hindi man natin appreciate kung ano man ang mga nangyari sa atin dati. Kasi bata pa tayo, hindi natin ma-appreciate eh. Ngayon mas na-appreciate ko na buti na lang nangyari yung mga yun, yung mga nangyari sa akin noon, na yun pala talaga yung proseso para makita ko yung liwanag. Yung sinasabing mga negatibo at hindi kaya ayan nangyari sa iyo, mga sakit, paiyak, kung ano man, was really the process para ikaw ay maging strong yung katawan mo, ang isipan mo, ang way mo, and so forth. It was really the way para mas makita mo ang light. Yan. For in that time and place, beings were married young and indoctrined into the cultural prison very early. And I would not participate in this. So, noong unang panahon doon sa kung saan nga siya pinanganak, diba, sa Jerusalem, uso rin pala sa kanila yung puwersang pagpapakasal o pag-aasawa at hindi daw talaga siya papasok sa kanila. Ayaw niya. I would not settle down and get married young. Hindi siya mag-aasawa ng bata pa siya. Tapos mag-umpisa ng pamilya and then get caught in a restricted and limiting form of life. Tapos magkakaroon lang ng sobrang limitado at restricted na buhay. I wanted more, sabi niya. I wanted much more and I set about getting it. So, yun yung mga taong eager. At actually may mga na-experience kasi ako mga ganyang klase ng tao dito na parang nare-restrictuhan nila ang sarili na ito lang naman ang pangarap ko eh. Paano yan? Yung trabaho, ganito lang eh. Tapos ganyan lang eh. Yung asawa ko, ganyan. Tapos ako, ganito lang din. So, paano ka mabuhay? Gaganon. Doon mo makikita na nare-restrictuhan ng sarili. Hindi ko lang masabi sa kanya. Hindi ko masabi na kung huwag ka mag-isip ng ganyan. Isipin mo pa more. Huwag kang makampante. Huwag mong bigyan ng limitasyon yung sarili mo na hanggang dyan lang. Always look for something more. Kasi ewan ko, ito yung isa sasabihin kong restriction sa akin. Ang restriction ko ay magsabi ng ganito sa mga taong ganun. Dahil pag sinabi ko kasi ito yung mga ganun, pwede silang ma-upset. Pwedeng hindi nila matanggap kasi may mga timing akong ginagawa. Lagi akong nasa timing. Pag may mga ganyan nagpaliwanag sa akin, papadapasin ko muna yan. And then, after ilang days, pag nagkasama ulit, nakakaramdam ako ng may luwag. Saka ko siya masasabi. And then saka siya magkakaroon siya ng aha moment. Yan. So, kanya-kanya tayong way. Maaaring ikaw, kaya mo mag-direct to the point. Ako, hindi ko agad dina-direct to point. Nagbibuild muna ako ng relationship. Build relationship muna hanggang sa magkaayusan, makuha mo yung loob, maintindihan mo sila, sa dumarating na yung time na nagtatawanan na kayo. Pag nagtatawanan kasi, nag-enjoy na and so forth, o kayo lang, may moment talaga yan na off guard sila. So sabi natin, hindi sa off guard sila, off guard ang ego. Yun. So kung off guard ang ego, saka ako titira. Ipapasok ko yung spiritual ko ng mga words o wisdom of words. Yun, sa kanila makukuha. Anyway,
I rebelled against the powers that be, the religious and political powers, in that time and place. So rebelde siya sa mga makapangyarihan at sa mga religious and political powers noon. And there were many requirements that society told us we must comply with. So nung panahon niya, yung society ay marami ding nire-require na kung ano-ano na kailangan sundin nila. Ito po, women were told to be very modest, to cover their bodies. Kaya pala, di ba makikita kayo mga babae na talagang nakatalukbong lahat, tapos may ganun pa, nakasarado talaga lahat. Ayan. I was very curious din talaga dati, bakit ganun? Ba't kailangan saradong-sarado? I mean, for sure may root cause yan kung sino nagpasimula. Pero ito nga, sinasabi na dito, nung panahon na to, sabihin natin, ang book kasi na to ay ginawa noong 2013, namatay si Jesus Christ 2,000 years ago. So ibig sabihin, year 13 pababa. O sabihin natin, wala pang year, hindi pa nagagawa ang year o yung kalendaryo, buhay na buhay siya. Ayan. Okay? So sa 13 kasi, nung namatay siya, yun yung napako na siya sa cross. Ilan taon siya? Parang 33 o 35. Nandito rin naman yan. Mababanggit ko. 33. Yun. So ibig sabihin, wala pang year, wala pang kalendaryo na buhay na si Jesus Christ. Okay? So, ibig sabihin, nung ang pinaka-root ay yung mga babae na sinabihan na kailangan takpan lahat ang katawan. And to marry at pakasalan ang lalaki who showed them any attention of any kind. Kung sino nagpakita ng attention ng kung anuman, as long as he was from a reputable family. Oh, ibig sabihin, kung may babae na nakatalukbong lahat at may lalaki talaga na reputable, maganda ang estado sa buhay at nagpapakita ng interes sa'yo, yun ang papakasalan mo. Young men were told to behave in a religious way. Pagdating naman sa mga lalaki, kailangan mag-behave ka, sumunod ka sa religious way. So isipin nyo, nung wala pa palang year, nung year 0, pababa pa lang, wala pa talagang year, so ito na pala talaga na-implementa. No? That complied with the dogma of sacrifices, paying homage to certain people, places, and things that were deemed of high value politically, economically, and religiously. So yun, kumbaga yung mga kabataan nga ng mga lalaki ay dapat sumunod sa religious way na magko-comply sa pagdating ng sinasabing sacrifices, yung magbayad ng mga bayaran sa bahay, sa certain people at lugar, at kailangan magkaroon ng high value sa political, pahalaga yung political, economy, at yung relihiyon. Yeah. I was truly a free spirit in this regulated and oppressed society. So napaka-oppressed na pala talaga ng lugar nila dati pa, ng society nila. You must understand, kailangan daw nating maintindihan that these were small communities. Ito ay mga maliliit lamang na community. These were small, isolated towns and villages in remote areas. Remote areas yung mga lugar na parang halos wala pa talaga. Kasi sa province namin, sa remote area kasi konti lang internet, konti lang access, ganyan siya. And if you did not comply with the requirements of the powers that be, you were ostracized, you were chastised, and you were often cast out in a form of social blacklisting. Isipin niyo yan. Hindi ko na mapapaliwanag sa inyo yung ostracized and chastised. But kung iisipin mo is like hindi talaga kaya-aya yung mangyayari sa'yo once na ikaw ay hindi sumusunod sa mga rules and regulations nila. Tapos ito lang naintindihan ko talaga is yung sinasabing social blacklisting. Para naka-blacklist ka na sa sa society. Something like that. You are familiar with this idea of being sent to Coventry and not being spoken to, not being accepted in the group. This, of course, was a powerful form of punishment in that time and place. So yun yung pinaka-powerful na punishment dati. Pag ikaw ay kakaiba, hindi ka sumusunod sa rules and regulations,
hindi ka nabibilang sa amin. Hindi ka kakausapin. Iwasan mo yan. Something ka. The idea of being kicked out of your village, social structure, was very frightening to people. So yung idea na ikaw ay makick out sa isang village, sa isang social structure, nagkaroon ng struktura ang isang lugar, nakasanayan ng tao, ay nakakatakot daw. But of course, I was not afraid of this because of my connection to the non-physical. Pero hindi natatakot si Jesus Christ kasi may connection siya sa non-physical. Ibig sabihin, at the age of 16, 17, nakikipag-usap na siya dati pa lang sa kanyang archangel. Yung gumagabay sa kanya, may nakakausap siya palagi. Yeah. In my teenage years, I was already beginning to receive information. It was before my enlightenment and awakening. But I was getting information through intuition and my guidance system. So, siya, sabi ko nga kanina sa inyo, di ba nga nakikipag-usap siya. Pero, yung mga nauna pa, lagi pala talaga siyang nagagabay ng impormasyon pagdating sa feeling at guidance system niya. Yung intuition at guidance system, yun yung feeling na binabanggit ko rin sa inyo na hindi mo mapaliwanag pero kailangan mong sundin. At dyan din ako dati nagtataka na bakit yung feeling mo o intuition mo hindi ka lulukuhin. Kaya kung papasok tayo sa first basic step ng foundation, ng first basic foundation is yung who do you listen to. Yung pangatlo kasi dun is listen to your feeling. Listen to your intuition. Kasi yung intuition mo, hindi ka lulukuhin talaga. Akala mo niloloko ka, but actually you're not. Ang nagpapaloko lang sa iyo, ang nagpapalito sa iyo, na sinasabing huwag mo sundan yung nararamdaman mo, ay ang iyong ego. Kasi yung ego, hindi niya maintindihan ang nararamdaman mo o yung gustong ipahiwati sa iyo ng soul mo o ng iyong spiritual. Anyway, continue tayo. Which was very antagonistic toward authority. I was quite confrontational. So siya rin pala yung taong mahilig magipag-konfronta and had many arguments with rabbis, parents, and teachers, these kinds of organizational forces within my community. So sa community na noon, yung mga sinasabing rabbis, parents, and teachers, yung mga preachers siguro, yung mga rabbis, di ko alam kung anong ibig sabihin ng rabbis talaga eh. Alam kong rabies lang yung pag kinagat ka ng aso. May rabies ka na. Ayan. Parents, may sa magkipagtalo, magkipag-confront, o magkipag-argument sa mga ganitong klaseng tao, or iba't ibang klaseng organization o forces sa kanilang community. I began to bump up against these situations as I was heading into young adulthood. So, nag-umpisa na siyang makabangga sa mga itong klaseng, iba't ibang klaseng situation nung siya ay nagbibinata. This is when the constraints really began to be exerted on young people in my culture. This was when I was really began to rebel. So, nag-umpisa lang siyang maging rebelde ng mga time na kung saan naglalong nag-exert yung pag-constraint, yung pagpigil ba, yung pagbigay ng pressure na bawal yan, no? Hindi ganito, ganyan, and so forth sa kanilang kultura. Kaya naging rebelde talaga siya. So yun po. Ngayon, naintindihan nyo na, napakinggan nyo na yung binanggit ko sa inyo na si Jesucristo ay naging rebelde pala. Naging katulad ko rin pala siya. May pagka-rebelde. Naginom din siya ng alak. Kung ano, may for sure may kalukuhan din ginawa. Hindi lang siguro kompleto. Ayan. Pero lagi siyang sumusunod sa feeling niya. So at some point, may similarity din ako dati. Ako kasi sa lahat ng alak o inuman na ginawa ko, never akong nalasing, never ever akong nagsuka. Dahil lagi kong sinasabi sa sarili ko na, kasi may teacher ako noon sabi, pag kayo uminom, for sure, hindi nyo maalala ko nung ginawa nyo. Naniniwala ka ba doon? Well, some of you will say yes. Ako kasi hindi. Sa lahat ng inuman na ginawa ko, lahat naaalala ko. Kasi nag-declare ako sa sarili ko, sige siya, tignan natin. Talagang pag once ako nag-inom, tatandaan ko lahat ng mga mangyayari. Ginawa ko yun, naging aware ako, I always pay attention pag ako'y nalalasing o umiinom. Kaya lahat ng mangyayari, kaya kong maalala. Ganun. Kaya mga kaklase ako noon na nalalasing, ganyan. Kinabukasan o bukas makalawa, pag nakita kami, sabihin ko, ano? So palagi mo, tama ba ginawa mo?
Naalala mo ba ginawa mo kahon? Yun, nahihiya na sila, ayaw na magsalita. Wala na, nawala na yung tama, wala nang lasing, kaya hindi na magawa yung nagawa nung nakaraan eh. Nahihiya na sila tuloy. Hindi na sila magipag-inuman sa akin. Ganun eh, no? Ginadge, no? Inusigan eh, no? Ayun. So, yung pagkaganang paong ko rin dati. But anyway, yun, wala na. Stop na lahat ng mga yan. Everything is past. This time is really totally different. I am totally free. Mas lalo ko pang sinasana yung sarili ko na matanggal na sa ego. Like ko siyang dinidisiplina. Tuloy pa rin aking training. Pagbabasa ng libro. 8 pages a day. And then nagtitake down notes ng mga kailangan ko. And I always do yoga. I always do some stretchings para sa back ko. Back pain. Ayan. And I always do some, of course, hindi lang some. It's always 30 minutes na meditation every day. Yan. And of course, hindi naman laging natatapos lang dyan. I have to focus on my present moment. Always focus on the present moment kasi yung present moment lang naman ang may kakayahan para makapunta ka sa future na hinahangad mo. And that is of course to feel good. You have to feel good always. As much as possible. Well, hindi man perfectly na laging magiging ganun ka, but there's always a way or paraan para magawa mo maging feel good ka palagi. So yun po, dito nagtatapos ang ating topic for today. Ang next topic po na ibabanggit ko sa inyo ay tungkol naman po dito. Meeting Mary Magdalene. Diyan ako nalilito nun eh. Nasabi ko, sino sinasabing Mama Mary? Ba't Mary to? Diba? Sinong Magdalene? Akala ko yun yung Magdalene na sinasabing prostitute na nakilala niya. Mary Magdalene. Dito niyo malalaman yan. Pero ito yung magiging spoiler ko sa inyo. Si Mary Magdalene ay ang silangan at kanluran. Saan nga ba makikita yung sagot sa katanungan? May suntok ba yung tugtugan? Natumbok ba yung bumbunan? May tuldok na yung usapan pag agad